Recently ay na-interview ng Pep.ph ang isa sa mga kaibigan ng Katniel. Si Neil Coleta ay isa sa mga malapit na kaibigan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nalulungkot siya sa mga naririnig niya tungkol sa Katniel. Nasabi ni Neil na recently ay nakasama niya si Daniel. Nagulat siya nang dahil sa simpleng picture lang nila ay inulan ng maraming espekulasyon at comments ang post na ginawa niya. Dahil dito ay binoran niya na lamang ito hindi dahil sa umiiwas siya, kundi ayaw niya na may makita pang comments na may masabi at maidagdag stress pa sa kanya. Sinasabi sa comments na totoo ba ang ganito, si ano ba ang dahilan at iba pa. Hiningan din si Neil kung ano ang reaksyon nito sa kumakalat na issue na break na daw ang Katniel na kung saan ay si Andrea Brillantes daw ang third party. Sugot naman ni Neil ay wala daw siya talagang alam tungkol sa mga ito. Ang mga sumusunod ay ang sinabi pa ni Neil tungkol dito. Pero sabi ko nga, ayoko mo nang tanongin yung isa. Pero syempre magkasama kami. Makikita mo, feel ko sa kanya na may lungkot. Alam ko na may problema. Pero syempre, bilang respeto ko sa kanya, ayoko siyang tanongin. Hinahayaan ko na siya ang mauna kasi ayoko mahimasok kasi it's none of my business, di ba? Dati nag-open up sa akin yan eh. Siguro dahil mature na kami, I can handle naman. Ako naman nagsabi sa kanya, ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang gusto mo? Sinabi din ni Neil na napakabuting kaibigan si Daniel. Pusa raw na umaalalay sa kanya sa mga panahon ng kagipitan. Nung pandemic, ganyan yan eh. Tol, may problema ka ba? Pag financial, mayroon ha? Call me. Ganyan kami kasolid. Tol, nabalitaan ko, nagpapacheck up ka raw sa ganito, ganyan. Pag kailangan mo ng financial, call mo lang ako. Ganun siya katindi, kaya wala akong masabi doon. Mayroon naman mensahe si Neil sa mga fans ng Katniel. Sabi ko nga, ang masasabi ko lang sa mga fans o sa ibang tao, respetohin na lang natin sila. Siyempre sa tagal ng panahon, baka nagkakaroon sila ng kaunting problema. Wala naman perfectong relasyon, di ba? Dumarating sa struggle days ang mga relasyon. Pero sa tagal ng samahan nila, sa 10 years nilang pagsasama, siyempre may mga alone factor yan. Lahat naman tayo nagkakaroon ng ganun. Then, regarding dun sa kung ano man ang naririnig, sana ibigay na lang po sana natin sa kanila. Respetohin muna natin kasi hindi naman nagsasalita yung dalawa. As long as wala pa naman silang sinasabi na hiwalay na sila, huwag po tayong maniwala. Isa siyang malaking issue eh. Parang masasabi ko na isa sila sa love team na industry na pinakamatagal. Nabasa ko sa isang article na sila lang 14 na movies and series na pinakamahaba. Sa lahat ng love team mula nung 90s ha, kasi nagkaroon ng Marvin Agustin, Julina Magnangal, Mark Heras, Jeneline Mercado at iba pa. Pero sila ang pinakamahaba eh. At ito ang mensahe niya para sa kanya. Ito lang masasabi ko sa kumare at kumpare ko. Kumbaga, problema lang yan. Maganda ang nabuild nyo. Sana huwang masayang. Kung kaya pang ayusin, sana maayos. Personally, naawa na din ako sa kanya. Araw-araw silang gustong pilitin o i-pressure ng mga netizen na ganito ganyan. Hindi naman natin mapipigilan ang lahat ng netizen. May kanyang-kanyang mga ugali yan eh. Pero sa tingin ko, kung siguro naging tahimik lang si Ogie Diaz tungkol sa ganito, baka mas maaga nila malulutasan siguro ang problema. Pero syempre pera yan eh. Reporter yan eh. Sana sa bandang huli magkaroon ng solusyon si Daniel sa mga nangyayari. Anyways, yan lang ang balita ko sa ngayon. Ako si JP, Showbiz Reporting.